Sa loob ng humigit kumulang 333 years na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, ay maraming pag-aalsa ang inilunsad ng mga Pilipino bilang pagtutol sa pagmamalabis ng mga dayuhan. Gayunpaman, nabigo ang mga ito dahil sa kawalan ng pambansang pagkakaisa at nasyonalismo. May mga pangyayaring noong ika-19 na siglo na nakatulong sa pagsilang ng nasyonalismo o diwang makabayan ng mga Pilipino. Sa videong ito, ating pag-uusapan ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino na naging dahilan para makalaya ang ating bansa sa mga dayuhang mananakop. May iba't ibang pangyayari sa bansa na nagbunsod o naging dahilan sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Pilipinas. Binuksan ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan kaya dumami ang mga dayuhang mangangalakal sa Pilipinas. Pumasok sa Pilipinas ang kaisipang liberal o malayang kaisipan na laganap na rin sa buong mundo. Kaugnay nito, ipinadala sa Pilipinas si Gobernador General Carlos Maria de la Torre na siyang nagtataglay ng demokratikong kaisipan. Binuksan ang Suez Canal at nagpaikli ng ruta sa pagitan ng Pilipinas at Europa. Maraming mga Pilipino ang nagpunta sa Europa at nag-aral. Dahil dito nabuo ang mga middle class na mga Pilipino. Sila yung mga tinatawag na ilustrado. Sila yung mga taong may makabagong kaisipan dahil sa edukasyong natamo sa Europa. Nagkaroon ng issue ng sekularisasyon o ang issue ng pamunuan ng mga paring Pilipino ang mga simbahan sa Pilipinas. Ang mga sekular na pari ay ang mga paring Pilipino. Nais nilang pamunuan ang mga parokya sa Pilipinas na kontrolado naman ng mga regular na pari o mga paring Espanyol. Dahil dito, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga sekular at regular na pari. Nabuo ang sekularisasyon ng mga simbahan na pinamumunuan nila Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, na mas kilala bilang Gomburza. Nagkaroon ng Cavite Mutiny dahil sa utos na magbabayad muli ng buwis ang mga manggagawa ng arsenal ng Cavite. Pinalaki ang usaping ito at isinangkot ang tatlong paring Gomburza na utak di umano ng himagsikan. Binitay ang tatlong paring sina Gomez, Burgos at Zamora o Gomburza. Nagtagumpay ang maitim na balak ng mga paring Espanyol na alisin sa landas nila ang mga lider ng sekularisasyon. Ang mga pangyayaring nabanggit, hindi man sinasadya ay nakatulong sa pag-unlad ng diwang makabayan ng mga Pilipino. Ang pagbitay sa tatlong pari ay tuluyang gumising sa natutulog na nasyonalismong Pilipino. Ang issue ng sekularisasyon ay nagsimula sa alitan ng dalawang pangkat ng mga pari kaugnay ng pamamahala sa mga simbahan. Pinanghahawakan ng mga paring Pilipino ang kanilang karapatan ayon sa kautusan ng Trent na nagsabing mga paring sekular lamang ang may kapangyarihang mamahala sa mga simbahan sa Pilipinas. Ikinatakot ito ng mga paring Espanyol kaya gumawa sila ng paraan upang maibalik sa kanila ang pamamahala ng mga simbahan. Kaya noong 1567, ayon sa kautusan ng Papa sa Roma, binigyan ng karapatan ang mga paring Espanyol na pamahalaan ang mga simbahan sa Pilipinas. Ang kapangyarihang ito ay tinawag na Patronato Real. Hindi nagustuhan ng mga paring Pilipino ang Patronato Real, kaya binuo nila ang kilusang sekularisasyon. Noong 1871, pinalitan ni Rafael de Esguerdo si Carlos Maria de la Torre bilang Gobernador General ng Pilipinas. Bilang isang malupit na lider, ibinalik niya ang pagbabayad ng buwis sa mga manggagawa ng arsenal ng Cavite. Tinutulan ito ng mga Pilipino sa pamumuno ni Francisco Lamadrid. Noong Enero 1872, nag-aklas ang mga manggagawa. Pinalaki ng mga Espanyol ang nangyaring pag-aaklas. Pinalabas nila itong isang paghihimagsik laban sa pamahalaang kolonyal. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga paring Espanyol na kaaway ng mga paring Pilipino na gawin ito dahil sa isyu ng sekularisasyon ng mga parokya.
Isinangkot dito ang Gombursa na di umano ay utak ng himagsikan dahil dito nabitay ang tatlong pari. Malaking tulong sa pagsilang ng nasyonalismo ang kawalang katarungan sa mga tao. Pinaalala lamang ng walang katarungang ito na ang tatlong pari ay pinatay ng walang kasalanan. Ipinakita rin ito na kung ang mga pari ay hindi ligtas sa kalupitan ng mga Espanyol, ay mas nanganganib ang mga ordinaryong mamamayan. Ang kaisipang ito ang hindi sinasadyang nagmulat sa mga Pilipino sa bagong damdamin para sa bayan. Ang pagkamulat na ito ang naging dahilan ng pagkakaisa nila bilang isang lahi sa buong kapuluan. Natatangi ang nasyonalismong nalinang ng mga Pilipino dahil produkto ito ng mahabang karanasan ng kaapihan at pagkaalipin mula sa pananakop ng mga Espanyol. Sa unang pagkakataon, pinag-isa ang mga Pilipino ng paniniwalang sila ay magkakauri at kabilang sa iisang pangkat ng mga tao na tinatawag na bansa o nasyon, na kalaunan ay tinawag na Pilipinas. Sa kabuuan, maituturing na pangunahing katangian ng nasyonalismong Pilipino ang pagiging anti-kolonyal o pagiging laban sa pananakop. Ang pagkakabuo nito ay hindi lamang bunga ng hangaring magkaisa upang wakasan ang kolonyalismo, kundi maging unang hakbang din tungo sa pagkakaisa at kalayaan ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng videong ito, nais ko kayong tanungin, bilang isang Pilipino, sa paanong paraan nyo mapapakita ang diwang makabansa o nasyonalismo sa kasalukuyang panahon? Kung meron kayong kasagutan, malaya nyo itong ilagay sa comment section. Nawa, sa videong ito ay mayroon kayong natutunan patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na patungkol sa pusong nasyonalismo. Maraming salamat!